Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng umaga na atin na muling purihin ang Panginoon sa kanyang pinagkalooban tayo ng panahon para pag-aralan ang kanyang mga salita. So it's April 20, entitled Battles to Fight. Sa ating key text, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. So dito pa lang sa 1 Timothy chapter 6, pinapaalala sa atin na kinakailangan tayong lumaban sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya at panghawakan ang buhay na walang hanggan, upang tayo ay kanyang tatawagin na kanyang mga sumusunod. At kinakailangan na maging isa tayong tunay na saksi ni Kristo sa ating mga buhay. Pinapa-experience lang kasi sa atin ng Panginoon ang mga karanasan na ito upang mapanagumpayan at malaman natin at maunawaan ang kanyang mga salita. There are continuous battles to fight, and we are not safe a moment. Unless we place ourselves under the guardianship of one who gave his own precious life to make it possible for everyone who will believe in him as the Son of God, while meeting the strain of Satan's varay science to escape the corruptions that are in the world through lust. So dito mga kapatid, sa ating buhay ngayon bilang Kristiyano, hindi po ito simple lang. Dahil kapag pinagkalooban mo na o binigay mo na sa Panginoon ang iyong sarili, ang buong puso natin, may patuloy na labanan na dapat ipaglaban. At hindi tayo ligtas kahit isang sandali lang. Kasi wag nating isipin na maging content, na nagiging pabaya tayo sa ating buhay dahil nga kapag tayo ay lalakad sa katwiran ni Kristo, meron talagang pakikipaglaban na dapat nating paglabanan, especially ang ating mga sarili. So maliban kung ilalagay natin ang ating mga sarili sa ilalim ng pangangalaga ni Kristo sa kanyang paggabay sa atin, gawin nating posible para sa lahat ng mananampalataya sa kanya bilang anak ng Diyos. So kinakailangan nating panghawakan ang kanyang mga pangako upang mapaglabanan nga ang lahat ng mga tukso sa buhay. So habang nakaharap tayo sa hirap at mga sari-saring mga pandaraya, mga siyensya ni Satanas, upang makatakas sa mga katiwalian na nasa mundong ito sa pamamagitan ng mga pagnanasa, dahil ito talaga yung pinakakaaway natin. Nagnanasa pa tayo sa mga pagkain na hindi dapat na kainin, nagnanasa pa tayo sa mga bagay, mga pangarap natin sa mundong ito. Kinakailangan natin itong paglabanan. Kinakailangan nating isubmit ang ating sarili sa Panginoon upang ating mapanagumpayan ang atin mismong mga sarili. Dahil wala pong katapusan habang tayo ay nabubuhay, gaano man kahaba ang buhay natin dito sa mundo, walang katapusan ang pakikipaglaban natin sa ating mga sarili. Kaya araw-araw bigyan na ating lugar at panahon sa ating mga puso ang salita ng Diyos upang hindi po tayo mapanghinaan sa panahon na tayo'y sinusubukan. He is fully able in response to our faith to unite our human with His divine nature. We are, while trusting in and partaking of the divine nature and strengthening our own efforts, proclaiming Christ's mission on earth to be peace on earth and goodwill toward men. So, si Kristo siya ay ganap na magagawa bilang tugon sa ating mga pananampalataya, na pag-isahin ang ating sinful nature sa kanyang banal na kalikasan. Tayo ay habang nagtitiwala at nakikibahagi sa kanyang banal na kalikasan ay pinalalakas niya ang ating mga sariling mga pagsisikap. Ipinahayag niya ang misyon ni Kristo sa lupa na maging kapayapaan sa lupa at mabuting kalooban sa mga tao. So napakaganda po mga kapatid. Isa po itong pangako sa atin na kung saan, kung tayo ay talagang fully surrender sa Panginoon, anuman ang ating mga effort, pagsisikap, anuman ang mga nagawa natin sa ating mga kamay, ito ay katanggap-tanggap sa kanyang harapan. At makakapag-isip na tayo ng matino, makakapag-isip na tayo ng mga bagay na makalangit, na kung saan yung buhay natin ngayon dito sa mundo ay practice lamang kung paano tayo mabuhay sa langit. So ipanalangin natin, ipagpatuloy nating idasal sa Panginoon na mawala na yung interest natin sa mga makasalanang bagay. Mawala na yung ating pagnanasa sa mga bagay na hindi karapat-dapat.
So kinakailangan ang ating atensyon, ang ating focus, ang goal natin sa buhay, kung papaano tayo magiging ating mapaglalabanan ng ating mga sarili, na kinakailangan nating mamatay araw-araw at si Kristo ang mabuhay sa ating mga puso. We are bound to speak of the dangers of the warfare with invisible foes and to keep the armor on, for we war not merely against flesh and blood, but against principalities and powers and spiritual wickedness in high places. Therefore, we need to keep under the constant guardianship of holy angels. So, ito po yung tandaan natin na sa ating pakikipaglaban sa buhay natin dito sa mundo, maraming mga pagsubok na ating pagdadaanin at maraming mga danger na ating dapat lalampasin. Dahil isa po itong hindi nakikitang bagay o hindi nakikitang mga pandaraya ng kaaway. At kinakailangan nating panghawakan ang mga salita ng Diyos dahil isa po itong sandata natin laban sa mga tukso ng kaaway. Dahil tayo ay nakikipaglaban hindi against sa flesh or blood, but against sa mga principalities, sa mga kapangyarihan ng espiritual na kadiliman, sa mga matataas na lugar. Kaya kailangan nating manatili sa ilalim na patuloy na pangangalaga ng mga banal na anghel. So wag mo po nating palungkutin ang mga anghel sa ating mga awitin, sa ating mga kinakain, sa ating mga iniinom. Naluluwalhati ba ang Diyos sa mga bagay na ito? Personally sa atin, mahirap paglabanan ng ating mga sarili. But wala pong imposible. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ni Apostle Paul na I can do all things through Christ who strengthened me. So, nagawa ng mga mananampalataya noon, nagawa nila na isabit ang kanilang sarili at kapag sa pamamagitan lamang ni Kristo, tayo po'y makakapanagumpay. To follow Christ is not freedom from conflict. It is not child play. It is not spiritual idleness. All the enjoyment in Christ's service means sacred obligations in meeting of stern conflicts. So, kapag tayo ay talagang fully surrender sa Panginoon at tayo susunod kay Kristo, tandaan natin, hindi po tayo malaya mula sa labanan na ito. Mas lalo tayong lalaban. In positive way, mga kapatid. Napakaganda po kasi sa ating pakikipaglaban, si Kristo mismo ang nakikipaglaban sa atin. Tandaan natin, hindi po ito laro. Hindi po ito isang espiritual na katamaran. Kundi, ang paglilingkod kay Kristo, may kagalakan sa ating mga puso. Dahil willing natin na isubmit ang ating will sa ating Panginoong Hesus. At ito'y nangangahulugan ang ating pagkikipag-ugnayan sa Panginoon, ang ating pagsiservisyo sa Kanya ng sagradong obligasyon sa pagharap sa madalas na mahigpit na mga alitan. Conflict, mga kapatid. Wala po talaga yan katapusan. Until na maging katulad tayo ni Kristo. Dahil sa ating pakikipag-aalaban, si Kristo ang lumalaban para sa atin at ko-cooperate lamang po tayo sa laban na ito, magiging successful po tayo. Ang ating mga puso mas titibay, bibigyan niya tayo ng heart of flesh, bibigyan niya tayo ng new mind and new heart, mga kapatid. To follow Christ means stern battles, active labor, warfare against the world, the flesh, and the devil. Our enjoyment is the victories gained for Christ in earnest hard warfare. So, ito po yung dapat nating isipin na ang pagsunod natin kay Kristo ay nangangahulugan ito ng mahigpit na pakikipaglaban, aktibong paggawa, pakikidigma laban sa mundo, sa laman at sa dyablo. So, ang ating kagalakan ay ang mga tagumpay na natatamo para kay Kristo sa mahirap na pakikidigma. Kaya, isipin nating mabuti na tayo nakikipaglaban para sa ating Panginoon. So, magiging mananagumpay po tayo kung ating ifo-focus lamang ang ating mga mata sa pananampalataya kay Kristo na siyang tagapag-akda at tagapagtapos nito. We are enlisted for labor, not for the meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting life. So tayo mga kapatid, tayo ay dapat makipag-ugnayan sa paggawa sa pamamagitan ni Kristo. Hindi po ito yung pagkain na
nasisira o temporary, kundi para sa pagkaing nananatili hanggang sa buhay na walang hanggan. Isipin nating mga kapatid yung goal natin in life, na magkaroon tayo ng everlasting life. Kaya sa ating buhay ngayon, wag po tayong mananatiling nakadefense lang sa ating nararamdaman. Bagkus panghawakan natin ang salita ng Panginoon dahil tayo ay mga manggagawa niya na dapat gumawa sa kanyang gawain. Every soul must count to the cost. Not one will succeed but by strenuous effort. We must spiritually exercise all our powers and crucify the flesh with its affections and lusts. Crucifixion means much more than many suppose. So, dapat bilangin natin yung bawat kaluluwa ay mahalaga, mga kapatid. Dahil sa harap ng Panginoon, binayaran yan ng dugo ni Kristo. So, walang magtatagumpay kundi sa matinding pagsisikap. Dapat nating gamitin yung spiritual na ating kakayahan, ang lahat ng ating kapangyarihan, at ipako sa krus ang laman, kasama ang mga pagnanasa at mga hilig nito. Ang pagpapako sa krus ay nangangahulugang higit pa sa inaakala ng marami. So, tandaan natin, ang pagsusunod kay Kristo ay may require na sakripisyo sa ating mga laman. Kaya kinakailangan isubmit natin ang ating mga sarili sa Panginoon. At araw-araw tayo ay mamamatay, araw-araw ay makakapanagumpay tayo, mamamatay ang ating mga laman, at si Kristo ang mabubuhay sa ating mga puso, at siya ang maggagabay sa ating mga landas sa buhay. Kaya ating isipin na yung ating buhay ngayon, temporary lang. Pero ito po'y isang pakikipaglaban kung papaano tayo lumaban na kasama si Kristo. It is a constant watchfulness to be faithful unto death, to fight the good fight of faith until the warfare is ended, and as overcomers, we shall receive the crown of life. Napakaganda po ang pangako ng Panginoon. Kapag tayo ay patuloy na magbantay upang maging tapat hanggang sa kamatayan, upang malabanan natin yung ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya hanggang sa matapos ang digmaan. At bilang mga mananagumpay at tatanggap tayo ng korona ng buhay. Panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Lagi nating titigan ang kanyang mukha, ang kanyang maamo na mukha, ang kanyang pangako, ang kanyang mga salita, upang magiging o mapagpapatuloy natin na labanan ang kaaway, ang ating mga sariling pagnanasa, ang ating mga sariling pangarap, i-under na natin sa pangarap ni Kristo para sa atin. I can see my Redeemer in whom I have fresh encouragement to trust as a never-failing source of strength. So ito po ang lagi nating tandaan na ating pagmasdan ng ating tagapagligtas. Kung saan mayroon siyang o meron tayong bagong pampapatibay loob na magtiwala bilang isang hindi nagkukulang na pinagmumulan ng lakas. Si Kristo ay hindi siya mawawalan o hindi siya kukulangin. Kaya kinakailangan kung tayo ay manampalataya sa Kanya, hindi rin tayo kukulangin. Mas makakapanagumpay din po tayo sa ating mga nararanasan na ngayon. Even anuman ang nakikita ng ibang tao, pero nakakaalam ang Diyos, nakakaalam ang Panginoon sa ating mga puso na tayo ay nakikipaglaban sa kaligtasan. Tapat na pakikipaglaban. So sa ating pag-aaral sa umagang ito, tunay na nga bibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon upang ating mapaglabanan ang ating mga kahinaan. Anuman ang ating sitwasyon, anuman ang mga pagnanasa na ating kinakaharap ngayon, nawa ay ipagkaloob na natin sa Panginoon dahil siya ang mangunguna, siya ang kukuha sa ating mga puso ng mga karumaldumal na bagay at bibigyan niya tayo ng mga bagay na makalangit. At ito ang magiging gabay sa ating paglakad sa buhay. At piliin natin si Kristo sa ating sarili, sa ating buhay upang siya ang mangunguna sa ating mga dapat gawin at siya ang makakapanagumpay sa laban natin. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig at God bless po sa ating lahat.